Speaking of Pogos, mga kaibigan, eto nga sabi ni Jokno, dating budget secretary ito, ngayon central bank governor. Bata ni Erap to dati. Mga kaibigan, ang sabi niya, kung siya raw ang masusunod at may paraan, mas gugustuhin niya na palayasin na rito yung mga Philippine offshore gambling operators kesa payagan na dito magtagal na magsasapanganib sa atin dahil po sa money laundering sa ating ekonomiya yun. Sabi niya yung pagpapatigil dyan sa gambling, online gambling, meron lamang konting impact sa ekonomiya. Konti lang ang impact nito sa economy kung palalayasin mo yan o patitigil mo yan. Dahil ang sabi niya, ito raw industriyang ito, konti lang ang nito ang naitutulong nito, konting bilyong piso sa buwis. Meron daw benepisyo. Sabi niya, there's some benefits in terms of if they pay their taxes. May benepisyo kung magbabayad sila talaga ng buwis. But, sabi niya, pero there are also some risk. Meron din mga, panganib, di ba? Risk. I tend to be risk averse. I'd rather they live if I have my way. Ayan. Mga kaibigan. Ano yung sinasabi niya pa? Ito nga palang Pogo, di ba nababanggit natin yung tungkol sa rental, Ito mga ito, pinataas nila yung yung balor ng tag-upa rito dahil sila ay willing magbayad ng kahit na ilang doble sa upa, kaya at pagkatapos sa mas mataas na halaga, kaya talo tayo rito, mga kaibigan. Pati yung value ng real estate, mga kaibigan, tumaas. Yan. Kasi yung mga information technology business, process management sector, as the country's top demand, driver for office space. Ayun, mga kaibigan. Pati mga balor ng pag-upa sa mga opisina, mga kaibigan, tumaas na rin. Di ba sabi ko nga sa inyo, halos lahat ng building dito. Kanina lang may nadaanan akong building dito sa Makati, dito. Yung I-Academy, di ba eskwelahan yun? Eskwelahan. Nadaanan ko ngayong gabi. Naglalabas ang mga inchik. Ba't may mga inchik doon eskwelahan yun? Mga kaibigan, tuturo ba sila ng Chinese doon? Ngayon, puntahan naman natin itong mayor na nag-resign dito po doon sa Atlantic City, sa New Jersey, mga kaibigan. Ito, ayon sa balita, inamin itong mayor na si, Frank Gillam Jr. Itim, mga kaibigan, na siya ay nagnakaw ng $87,000. Yung pera ay galing po yun sa youth basketball team na tinayo niya. Siya nagtayo ng team. Di sa madalit sabi,
hindi naman ito pera ng gobyerno, di ba? Oh. Ito, sinabi niya na yung perang yon, ninakaw niya sa pondo na kanyang nalikom mula sa mga donors sa Atlantic City at Philadelphia. Para doon sa Atlantic City Stars, ginasta niya yung pera sa personal niya. Mula noong 2013 hanggang 2018 ba? Mahina pala gumasta ito. From 2013 to 2018, di 5 taon. Ginagasta niya yun. Siya'y naging mayor noong 2017. Sa madalit sabi, hindi pa siya mayor. Nung nagasta niya yung pera, nung kinuha niya yung pera, hindi pa siya mayor. At saka, hindi naman pera ng gobyerno yun eh. Tingnan niyo to kung dito yung masakit dito sa atin, pera na ng gobyerno yung hinanakaw, nakakalusot pa. Ito, walang lusot eh. Mga kaibigan, ito naging councilman pala siya. Naging konsihal. Bago siya naging mayor. Ito, pera ng basketball. Sa madalit sabi, siya po ay nagtayo ng basketball team. Pagkatapos, nag-solicit siya ng mga sponsor siguro, di ba? Sponsorship. Yan, may mga donors naman na nagbigay dahil como public official siya. At ang kasangkapan niya, ito niya sa basketball. Yan, mga bata. Para magastos sa kanilang pangangailangan. Yun po pala, siya gumagastos. Inuubos niya hindi naman niya naubos lahat mga kaibigan dahil sa meron pang yung kalahati ng pera, na sinasabing ninakaw niya, na-recover pa ng NBI sa kanyang bahay. Pinasok ng FBI yung kanyang bahay noong December. Mga kaibigan, ngayon, binigyan siya ng na makapagpiyansa. Ang piyansa, $100,000. Mas malaki yung piyansa kesa dun sa ninakaw niya. Di ba dito, kaya nga yung nagnanakaw dati, di ba kaya ginawa yung plunder na no bail dapat? Isipin ninyo, dati, walang limit yung kung magkano ninakaw mo. Hindi yun. Immaterial yun kung magkano ninakaw mo. Basta meron nakatakdang piyansa na mababa lang Hindi naman nakabase sa amount ng ninakaw mo Yung piyansa Isa lang ang piyansa ron mga kaibigan. Ngayon, kaya ginawa yung plunder para no bail. Napakababa lang ng mga piyansa. Meron nga akong parang 15,000 lang yata Narinig kong piyansa sa mga graft and corruption, di ba? Pinagpipiyansa ng 15,000. Gasino lang yun sa laki ng ninakaw. Ngayon, eto sa kanila, tinan mo ang issue rito $80,000 na ninakaw niya, 87,000. Pagkatapos ang kanyang bail bond, mga kaibigan, $100,000. Isipin ninyo yun. Nag-resign na. Dito, wala tayong, ang laki na ng mga ninakaw kung makapananatili sa pwesto, mananatili sa pwesto, hindi ba? Kung di pa pinag-resign yan sila Cesar Montano, magre-resign ba yan? Mga kaibigan.
sinabihan lang, kaysa sipain kita, mag-resign ka na lang. Di ba kasi ayaw bumaba sa pwesto? Mga kaibigan, dito naman sa Kwan, ang gagandang balita nito kasi maikukumpara natin sa nangyayari sa atin mga kaibigan Isipin ninyo, ito naman judge, itong judge sa Thailand. Merong, ang sabi niya, itong judge daw, mga kaibigan, nag-post sa online, 25-page memo. Kumakalat sa online, inaakusahan niya yung kanyang mga superior na pinupersa siya na palitan yung hatol. Gawing guilty yung hatol, mga kaibigan. Siguro hindi guilty yung hatol niya, absuelto, inaabsuelto niya. Baya kalahin niyo merong mga nagpe-pressure sa kanya. Mga mas nakakataas sa kanya. Yan, camaraderie rin yan. sa mga hukom, di ba? Eto, nagbaril ito sa sarili. Siguro hindi niya na matagalan, di ba? At hindi niya maatim, mga kaibigan, na magtataw ng kawalang katarungan. Hindi ba? Isipin ninyo, dito sa atin, napakaraming ganyan. Alam natin na ang mga husgado ay naiimpluwensyahan yan. Kung hindi man pera, naiimpluwensyahan niya ng mga nasa gobyerno kahit na hindi mismong taga-judiciary, nadidiktahan sila. Kahit ng executive o kaya ng mga nasa legislative. Hindi ba? Pwede silang dikta. Maniniwala ba kayong wala nadidiktahan dyan? Mga kaibigan, siguro konti yun. Ilan lang yung judge na alam kong napatunayan ko na na hindi corrupt. Diyan sa Pasay, meron diyan babae. Mahusay yun. Terror yun. Pero pagka, mga kaibigan, pag humatol, makatarungan ang kanyang hatol. Minsan nga, yung mga naaakusahan, natatakot. Kasi, napag-alaman nila na sino ba itong judge na ito? Yan, mahigpit yan. Yung judge na yan. Pwede bang, meron ba tayong pwedeng makausap dyan hindi mapapahindihan yan? Ay naku, kahit ang asawa niya hindi pinakikinggan. Ganon yung judge na yun. Diyan sa Pasay. Kukunti na yan Ewan ko yun dito sa Maynila kung hanggang kailan magiging matino yun. Yung nagpakulong diyan kay Ruben Taguba at nag-issue ng warrant of arrest laban doon sa mga sangkot sa nagpasok nagpuslit ng shabu sa customs na nahuli doon sa Valenzuela City. 6.4 billion pesos na halaga ng shabu. Yung judge na yun, ano ba pangalan? Estacio, parang gano'n Estacio, Judge Estacio. Babae rin yun. Sa Valenzuela, yung kasong yun, ibinasura ng judge corrupt yun, mga kaibigan, di ba? Ang wrong venue. Hindi raw doon sa kanya yun. Jurisdiction. Kaya pinail dito ulit sa Maynila at nagpalabas ng warrant of arrest. Yung judge na yun, Estacio Ang natatandaan ko ang apelyido mga kaibigan. Yun, matino yung judge na yun. Pero hindi natin malaman kung dahil yung kasong ito
ay ano pa, ewan natin kung nililitis pa yan dyan sila Taguba. Karamihan doon sa pinapa-aresto nun wala nangyari. Di ba? Ito si Taguba nga nun, ayaw pang isurrender ayaw pa magpasakop mo sa husgado, di ba? Kaya sinubpena sila nung judge. Pinipilit nila na sa NBI ikulong si Taguba. Ayaw ng judge. Ang gusto ng judge, dalhin sa Manila City Jail. Kaya pinagpaliwanag ng judge pati yung NBI. Hindi ho ba? Yan po ang meron pa matitinong judge. Pero alam nyo, kailangan talaga purgahin yang lahat ng sangay ng ating gobyerno. Wala tayong napapasimulang inisyatibo. Halimbawa, yung itong husgado, mga husgado natin, nasa ilalim yan ng Korte Suprema. Hindi ba pag-upo ni Presidente Duterte, sinasabi nila na merong mga judge, mga piskal na korap. Totoo naman yun. Sangkot daw sa droga. Di dapat sana ang ginawa ng Korte Suprema nun, hindi ginawa ni Sereno. At saka nung pumalit sa kanya. Yung mga pumalit sa kanya, hindi rin naman nila ginawa yun. Yung ipa-inventaryo. Yung mga nadesisyon ng kaso. Halimbawa, yung kaso na lang nung anak ni Yuyuklay, mga kaibigan. Di ba? Na-dismiss yun. Ang umuli nun sila General Aaron Aquino. Ano nangyari? Ba't na-dismiss yun? Pero hindi ako believe dyan kay General Aaron Aquino. Alam niyo kung bakit? Nung time na hinuli nila yun, merong uma-arbor tumawag sa kanila Iniskwil niya yun sa periodiko pero hindi niya binanggit ang pangalan kung sino. Mahilig sa blind item to si General Aquino Kaya kita ninyo doon sa investigasyon ng Senado kung hindi pa siya sinabihan ni General Magalong na sabihin mo yung katotohanan, yung sinabi mo sa akin. Hindi ba? At saka lamang siya napilitan na konsultahin yung pamilya niya kung magsasabi. Wala Wala mangyayari, hindi ka magiging bida. Balang araw, lalabas ka pang kontrabida niyan Hindi natin alam kung nagpapasikat ka o meron kang gustong makuha. Bakit sasabihin mo pagkatapos hindi mo itutuloy? Halimbawa, yung sa anak ni Yuyuklay, yun 1 taon lang wala pa nga yatang 1 taon. Wala yun, bilis na dismiss yung kaso. On the spot, hinuli yun. Mga kaibigan, huli, nandun yung shabu. Pagkatapos, sabi ni General Aquino nun, hindi ko makakalimutan meron na niyang tumawag ina-arbor malakas sa Malacanang kamukat-mukat mo after 1 year na-dismiss yung kaso. Hindi natin alam kung anong grounds na na-dismiss yung kaso. Dito sa Maynila rin, mga kaibigan. Kaya ito po bihira na yung ganitong mga yung judge na ito nagbaril sa sarili ito pero hindi po namatay, mga kaibigan. Ang haba kasi nitong balita hindi ko masabi kung anong kaso. Ito ho. Meron ngayong nag-post siya sa social media na parang dinidenounce niya yung katiwalian sa kanilang sa judiciary, mga kaibigan. Eto, meron daw tangka o meron daw attempt
na ireforma ang judiciary sa kanila. Pero ito ay parang dito sa yung kinukwento nating pelikula at saka nangyayari sa PNP, minsan sa military, mga kaibigan, maraming haharang sa iyo dahil ang mas pinapahalagahan nila yung omerta, yung code of silence kesa yung kanilang sinumpaan na tungkulin, mga kaibigan, kesa yung pagsunod sa batas, sa mandato na ibinigay sa kanila ng batas. Mas importante na pinahahalagahan dito yung sana ito ng pulis at saka ng military. Yung code of silence na tinatawag. Kung tawagin sa sindikato, omerta, sa mafia. Hindi mo ba? Mga kaibigan, ito in cases since 2006, ito yung mga supporters of ousted Prime Minister Thaksin Shinawatra, di ba napatalsik yan noong 2006, corruption din, and pro-democracy activists opposed to military interference in politics often believed they were unfairly targeted for prosecution by the courts, which are seen as allies of Thailand's traditional royalist military ruling establishments. Siguro, ang ang sinasabi dito, yung kanyang iaabsuelto, baka konektado rito sa mga tauhan o dating tauhan ng dating napatalsik na Prime Minister. Alam niyo, sa Thailand, sabi ko nga sa inyo pansinin ninyo yung mga bansa dito sa Asia na matraffic. Tingnan ninyo, bakit kung saan may corrupt na bansa, nandun ang traffic? Yan paano? Wala silang lahat na ginagawa, hindi interesado na lutasin yung problema. Katulad dito sa atin, meron panukala ngayon, isang congressman na magkaroon ng tunnel para sa mga pampribadong sasakyan, yung EDSA. Mas mukhang mas mukhang yun ang merong sense sa lahat ng mga nagpapanukala. Hindi mo ba? Kasi pag naghukay ka nga naman, hindi mo kailangang maperwisyuhin yung traffic dyan sa EDSA. Continuous yan dahil sa ilalim kayo gagawa. Hindi ba? Kung halimbawa, ipatupad yun, yung sinasabi ng congressman na yun, maganda yung proposal na yun. Magkaroon tayo ng underground tunnel. Imbes na sa taas tayo gumawa ng karsada, sa ilalim tayo gagawa ng karsada. Kung magbubukas na rin lang tayo sa ilalim, di subway na ang gawin natin para maging mass transport. At itong EDSA, pabayan na natin sa mga pribadong sasakyan. Kaysa naman, karsada rin ang gagawin natin kung huhukay tayo pa ilalim. Hindi ba? Para magtayo ng panibagong karsada dyan sa EDSA. Mas may sense yun kaysa nga naman, gagawa ka ng mas mataas, malaking abala yun para sa mga motorista, mga kaibigan. Sana pag-aralang mabuti yan at saka pag-aralan na rin kung paano nyo sisipain dyan. Ito si Danny Lim, tsaka yung sila Jojo Garcia na yan, tsaka kasama na si Pia Lago.
Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Nais kong batiin, mga kaibigan, ang ating mga mahal na kababayan diyan po sa sa Estados Unidos, binabati ho natin yung pong sandali, nagluluko itong aking kuwan itong PhilAm organization. Naku, ba't nagkakaganito? Ayan. Ito, PhilAm organization. Ang pangalan mo ng organization nila ay PhilAm, ano ito? Andali. Nagluluko itong aking, pasensya na kung ako'y, ito ho, sandali lang. Ito, yung grupo ho ng Filipino-American Community Action Group. Ayan. Filipino-American Community Action Group. Ito po'y nakabase nakabase dyan po sa Virginia Beach. Ito ay sa East Coast, kung di tayo nagkakamali, mga kaibigan, nasa East Coast sila. Alam mo ninyo, marami palang membro ito mga kaibigan Karamihan sa kanila, mga retired, retired US Navy, mga nasa serbisyo, sa Amerika, nag-retire. Sa pamumuno ho yan nitong si Ginoong Amante J.J. Macalma ng Richmond, Virginia. Yan, binabati ho natin sila. Si Ginoong Noni Abrahamo, si Ginoong Bert Dayaw, at saka yung buong, yung mga lahat ng membro po niyan na nakikinig daw po sa atin. Sila po yung mga retired US Navy, mga doktor, mga nurses, over 100 members daw po yan at nakikinig dito sa atin. Pinagbigay alam sa atin ni Bing Brannigan, na nasa Washington ngayon. Mga kaibigan, isa hong veteran journalist. Itong si Ginoong Amante J.J. Macalma, ay yan Dati pala, ay sa kanya, naka-chat natin siya kanina, naging reporter pala siya sa radio dito nung araw, bago siya napunta dun sa Amerika. Alam niyo, itong organization na ito, sabi ni Bing, puro mga maayos na tao, itong organization na ito na siguro pagka pinalad tayo, makapunta dyan sa Amerika, dadalawin natin yung mga kababayan natin yan sa Virginia, mga kaibigan. Alam niyo, ako naman naintindihan ko mga Pilipino kung bakit marami sa kanila ang sumusubaybay ng programa natin. Wala silang magandang hinahangad nila kasi kaya sila nagsipunta sa ibang bansa, katulad din ng mga OFWs. Walang opportunity rito, di ba? Yun nga yung nasa libro ni na pinadala sa atin, di ba? Na binasa natin nung Biyernes.
yung nagpadala ng libro. Kaya siya nagtungo sa Amerika at buti na lang nagtagumpay sila dahil sa pagsisikap nila, mga kaibigan. Kasi bumagsak yung nakita na niya ang kahihinatnan ng negosyo Pabagsak ang negosyo nun dito Simula nung magkagulo, nung mapatay si Ninoy Aquino, mga kaibigan, hanggang sa pumalit na ang administrasyon ni Cory, lalong bumagsak ang negosyo nila, mga kaibigan. So, nakita niya yon, kaya naghangad sila na makapunta ng Amerika. Karamihan ganyan naman gusto maging stable ang buhay. Naintindihan natin lahat ang ating mga kababayan. At bakit sila nakikinig sa programa natin? Dahil gusto nila, nag-aabang sila ng mga balita dito sa atin. Bakit? Kasi iisa lang ang hinahangad niyang mga yan Lalo na yung mga matagal nang nagsettle sa Amerika. Kaya ang iniisip lang yan, gusto rin nilang maging mabuti ang kalagayan ng Pilipinas. Gusto rin nilang bumuti ang pamumuhay ng ating mga kababayan. Kapag ka nalaman nilang ganun yan, siguro hindi na sila magtatagal sa Amerika Mas gugustuhin nilang manatili dito kung ligtas sila, mga kaibigan, at alam nila na mabuti ang pamumuhay dito. Wala sigurong Pilipino na gustong habang buhay nasa Amerika siya o nasa ibang bansa siya. Alam natin yun, naiintindihan natin yun mga kaibigan Yung hangarin ng bawat Pilipino na nasa ibang bansa na bumuti ang buhay dito sa atin Hindi ba nung inumpisa ni Isko Moreno yung paglinis sa Divisoria, hindi ba ang daming reaksyon dito sa programa natin na uuwi na ako ngayon? Para makita ko naman yung Divisoria. Kumpara sa dati na hindi ako makalakad dyan. Ang daming ganon, di ba? Lalo na nung sinabi yung Escoltag, ibabalik. Naku, nasabik ang mga kababayan natin sa ibang bansa. Gusto nilang makita. Yun ang hinahanap nila mga kaibigan Hindi katulad dito Marami ngayon dito, hindi iniisip yung ikabubuti ng kapwa-tao nila Di ba? Ano yung sinasabi nating madalas? Sapat na sa atin yung ang gobyerno gumagawa ng tama para sa ikabubuti ng lahat. Yung para sa ikabubuti. Pero kung ikasasama, wag, mga kaibigan. Bakit? Ang gusto natin ikabubuti. Kaya nga tayo pumupuna Bakit? Pagka naging mabuti ang ginawa ng gobyerno, nakabuti para sa mga mahihirap, makakabuti yan sa mayayaman. Pag ang ginawa nila makakabuti sa mamamayan, okay na ako ron. Magiging mabuti na rin ang kalagayan ko kapag nakita kong tama ang direksyon ng isang na ginagawa ng sino mang nasa pamahalaan natin. Ganon din yung mga kababayan natin sa Amerika. Hinahangad din nila na mabalitaan yung mga nangyayari dito. Bakit? Kasi ang hinahangad nila yung makakabuti sa ating bansa Kaya nakita ninyo, pag sa programa natin, marami sa kanila nagko-comment Hindi ba? Marami. Nalalaman natin na nakikinig sila. Mga kaibigan, gusto nilang malaman ang nangyayari dito. Siguro sinasabi nila, bumuti naman kayo dyan sa Pilipinas para nang sa ganun, makauwi naman kami dyan. Baka pag nakita namin maganda na talaga ang Pilipinas, uwi na kami. Sinong mga kaibigan, hindi maiinganyo na bumalik dito sa Pilipinas. Yun lang naman ang hinahanap Alangan naman yung pinaghirapan nila sa ibang bansa Isapalaran lang nila sa
walang katiyakang mangyayari sa kanila dito. Hindi ho ba? Binabati ho natin ang mga nakikinig sa atin, no? Ang mga katropa natin sa Rapid Fire. Si Arlene Tañedo Varias, si Yula Sotelo, mga katropa natin yan. Si Ella Samson Alviar. Ano rin ito, nasa abroad din yata si Ella. Kaibigan siya ni katropang Jorge Beichong na nasa Tokyo, Japan. Mga kaibigan, magkasama sila nung araw sa trabaho dito sa isang malaking hotel dito sa Dusit. Si Silvio Lugarte, General Magalong is an officer and a gentleman. Sabi niya, who always stands for the truth. Tama kayo dyan. Ako'y naniniwala kay General Magalong at sa sinabi niyo. Kahit noon pa, nung nakita ko yung ilabas niya ang BOI report, tungkol sa mamasapan, na lahat ay dapat managot. Pero pinupuna siya ngayon, sinisiraan din siya, sinasabi ng iba, binago naman niya yung report, pinwera niya nung huli si Pinoy. Totoo yun siguro, pero alam niyo na, presidente yun at that time. Hindi ho lahat ng gusto natin makukuha natin sa isang lahat makukuha natin. Tama na yung nalaman nating isinama niya si Noynoy. Siguro, siyempre, mas makapangyarihan yung kaysa sa kanya. Pero alam natin na sa umpisa, kasama lahat yan. Pati si Noynoy. Si Nelson Pabustan, nawala raw sa TV Plus. Alam niyo, ang channel namin sa TV Plus, 4 yata no? 4. Ipag-iniskan mo. Si Nelson Pabustan ang nagsabi na nag-uulat na nawala tayo sa TV Plus, sa lugar nila siguro. Retiring pa rin sa Pinas pa rin ang gusto ng mga nagtagal sa ibang bansa. Ka-Percy. Yun nga, sabi ni Yula Sotelo, no? Yun nga sinasabi natin. Siyempre, marami nag-iisip niya mag-retire. Pero kung kailan sila nag-retire, pagkatapos ng naghirap sila, pagsisikap na ginawa nila, nakapagpundar sila ron, kung magdidesisyon sila na babalik na lang sila dito, dito na sila maninirahan, pagkatapos walang katiyakan, ba't nila gagawin yun? Kahit kayo lumugar sa kalagayan nila. Hindi ba? Hindi mananatili na lang kami ron, di ba? Si Edgardo Lim, tama ka dyan, mas gusto namin dyan sa Pinas. Manirang, kundi lang sa hirap mamuhay dyan. Sabi, taga New York ito, si Edgardo Lim. Si Hector Ponasier, nasa dugo at puso ng mga politiko ng Pilipinas na ang pagnanakaw sa kabanang bayan, ang masarap ipamuhay sa pamilya at saling lahi nila. Ewan mo nga, bakit tayo pumapayag na nagiging mga magnanakaw ang imahe ng mga Pilipino. Mapamayaman, mapamahirap, pare-parehong nagnanakaw pag nabigyan ng pagkakataon. Ganun kaya mas mabuti na yung yung manirahan ka sa ibang bansa Hindi ba? Doon walang gagambala sa iyo, hindi ka mukha rito. Magsikap ka, lahat ng gusto mo, mapapasayo kapalit ng pagsisikap mo, di ba? Lahat ng gusto mo mangyari. Si Carolina Luge ng Italy, at saka iba talaga bansa natin, Pinas, Ka-Percy, lalo na kapag Christmas, iba naramdaman dyan sa Pinas. Ganun talaga. Siyempre, kahit na anong sabihin mong ganda ng buhay mo sa ibang bansa, iba yung
sarili mong bansa, iba yun. Walang ano yun. Walang kapalit yun. Oh. Nung umuwi kami, sabi ni Arlene, August, natuwa kami at least meron kami nakita unti-unti pagbabago. Magtuloy-tuloy sana. Yun. Si Arnie Randolph Antonio, tama ka tungkol sa mga Pilipino na umalis sa ating bansa. Listening to your show keeps the connection alive with your updates and commentary. We remain hopeful for real change and progress. Oh, sino ba hindi naghahangad ng pagbabago? May ayaw niyan, yung mga Abu Sayyaf, mga ganun, di ba? Oh, mga drug lord yan, ayaw nila yan, yung pagbabago. Tayo, hangad natin yan. Lagi tayong umaasam, di ba? Tuwing magkakaroon ng eleksyon, ang inaasam natin, pagbabago, hindi lang ngayon yan. Matagal na natin hinahanap yan si pagbabagong yan, na hindi pa natin ganap na ano talaga eh. Makita kung nasan si pagbabago, mga kaibigan. Puro si panggagago na kakausap natin. Wala si pagbabago eh. Si Rosie Sulayaw. Ano ko? Nagwawala itong aking cellphone. Pag hindi na po ako nakapag-online, baka po naputol na po ang internet dito sa Hong Kong. Bakit? Puputulan na ba kayo ng internet? Siguro nga. Kasi wala na magawa. Puro mali diskarte ng mga nakaupo dyan eh. Bahala sila. Bansa nila yan. Pero yung sinasabi natin, yung sa pananaw na natin yun, halimbawa, sabi natin di ba, hindi natitigil yan. Yan, no? Hanggang ngayon, hindi tumitigil, di ba? Oh. Kasi pinakialaman para mapatigil mo yan, mag-resign kayo. Baka nga kahit mag-resign kayo, hindi na tumigil yan eh. Di ba? Kasi may nagsabi, too late na rin eh. Oh. Si Tony G. Gachi, nanonood. Si Brenda Espeleta, no place in the world like Manila. I'm coming home to stay. Kanta yun eh. Manila. Di ba yun ang lyrics ng Brenda eh. Si Greg Velus Jr., si Rakyu Gia, watching from South Korea. At binabati niya si Steph Alvarez, si Leia S. Fortuna, si J.L. Barboa, si Zula Dipogo ng Rojas City. Yun. Ano sabi? Ba't ngayon hindi lumalabas? Hirap nito. Paiba-iba itong cellphone ko. Paiba-iba sakit, mga kaibigan. Pasensya na. Hindi, naputol na. Rock Yugi Si PJ Amo Basco. No place like home from London, United Kingdom. Nanonood siya. Siyempre, si Maringano, yung musician na pumanaw na kaibigan natin. Matagal nang sumusubaybay sa atin. Gustong-gustong umuwi dito nun eh. Sabik na sabik po na makauwi dito. Nasa baba daw nila Rosie Sulayaw, yung mga nagpo-protesta sa baba lang nila. Kaya hindi siya makapag-online ng maaga. Si Noel Campos ng Pittsburgh, California, nanonood po. The truth will set you free. And there's no place like home, sabi ni Ella Albiar. Si Benki Auto Shop, nanonood from Valenzuela City. Ito, kahit nasa Japan to, nanonood din si Benki Auto Shop Si John Panopio ng Australia. Si katropang Jun Di Valencia. Nanonood sa atin. Si idol natin nung araw na banda, si Reynaldo Bonifacio.
nasa California po. Si Elmer Ecleo, magtayo ng party list. Magtayo ka na, Elmer! Bay, huwag mo nang iyan yan. Umpisahan mo na yan. At suportahan ka namin. Sige. Si Ramon Barrias noong 1987, napetisyon na siya dun sa Europe. Sana maging kasing tulad ng Europe, Netherlands ang Pilipinas. Ganun ba yun? Hindi ko mapindot yung yung kasunod eh. Si Bobot Iglesias, Bebot Iglesias, binabati natin ang kanyang mister. Happy birthday daw. Maraming salamat. Binabati natin ang mister ni Bebot Iglesias sa kanyang kaarawan. At narito ang isang awitin. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan. Happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Si Milna Guillermo po ay nanonood din from Florida. Binabati ko na rin si Roxanne Rankin. Alam nyo, ilang buwan nakakaraan kinasuhan ako ng ng walang hiyang mga garapatan ni Eli Cuyucot Soriano. Walang hiya talaga itong si Sorianong ito. Gusto nila akong iharas. Alam niyo kung saan sila nag-file ng kaso? Sa Birac, Catanduanes. Wala naman basihan yung si Raul yung dalawa nag-file. Bakit? Isipin niyo, hindi ko naman sila kilala. Hindi ko naman sila nabanggit dito dahil di nga sila kilala. Ang pakilala nila sa ipinail na kaso, sila raw mga alagad ni Soriano. At nahihiya daw sila dahil sinabi ko raw convicted si Soriano at fugitive. Convicted daw sa kasong rape. Di mga gago, di ba? Wala ko sinabing convicted si Soriano sa rape. Sinabi ko convicted siya. Totoo naman convicted na yan sa libel. Di ba? Ngayon, fugitive yan, nagtatago yan, pareho lang yun. Guilty siya sa rape case, 2 rape case. Kaya ang title niya sa akin is Convicted Fugitive. Diba? Wanted. Dito sa Pilipinas. Yung 2 gago nagkaso, ayun, dinismiss ng piskal. Mga kaibigan. Lana. Tapos na. Kumita pa sila sa akin Ipinanghingi nila sigurado ng abuloy sa membro nila yan Hindi demanda namin si Lapid Kaya huwag na kayo maniniwala. Wala silang personality magdemanda. Yan ang batas. Ang pwede magdemanda ng libel, yung tao mismo. Halimbawa, si Soriano, sinabi ko, hayop yung animal na yan. Bakla yan. Maluwang ang prit niya. Lahat na, sinabi ko na. Siya magdemanda. Makapagdidemanda ba yan? Muwi ka rito, gago. Bakla. Sabi ni Edgardo Lee, mas masarap ang buhay dito. Kung may pera ka.
Hindi na uso ang truth will set you free sa Pilipinas, kundi money will set you free. Naku, tama. O, tama yun. Naka will set you free. Pero tayo, maninindigan tayo doon sa the truth will set us free. Doon tayo. Eh, sinusunod nila, hindi. Money will set them free. Yun. Si Diana Sayas Kirante, nanonood din po. Nilo Enriquez. Watching from Berinayan, Laurel, Batangas. Balayo, ano? Kumusta po kayo dyan, ha? Si Nelson Pabustan, sana yung susunod na PNP chief, hindi matakaw sa pera at may takot sa Diyos. So, ang ibig sabihin ni Nelson ay sana ang magiging susunod na leader ng PNP ay hindi thief, kundi chief. Yun, di ba? Baka thief eh. Si Noel Nunez, nanonood, si Bak Kiaonza ng Long Beach, sabi niya, sigurado dyan ako magre-retire. Yun. Si Pedro Penduco, Leonilo Baculanlan, sabi ni Rosie Sulayaw, masarap po umuwi sa Pinas. Ang lapit mo lang, Rosie. Sandali lang yung plano, nandito ka na eh. Mas malayo pa pumunta rin sa sa ibang lugar dito Lalo na matraffic. Naku. Halimbawa, alis ako bukas ng umaga, alas 7. Dadaan ako ng EDSA. Sabay tayong umalis ng alas 7, ikaw papuntang Hong Kong. Mauna ka makarating sa Hong Kong. Kaysa ako makarating sa monumento. Baka sa Cubao lang eh. Di ba? Mauna ka pa eh. Si Oscar De Jesus ng California, binabati natin, Buenos Dias, Joel Diaz. Sabi niya, pinakamasarap magpasko sa Pinas. Wala nang higit pa kahit alin bansa. Magtataka ka dyan sa Pasko na yan. Hindi naman dito na-invento yan, pero mas masaya dito yan kaysa sa kanila, doon sa umimbento. Di ba? Si Rafael Joaquin, si Francis Carpio, Rudy Santos, ng bandang Horoscope, nasa California yan. Si Bella Salidor Privado Regencia. Hinahanap ko kayo. Hindi. Nag-retire na ako rin sa pangumaga. Sumasangit ang ulo ko sa gabi. Hindi ko kaya. Puputulin na raw ang internet sa Hong Kong. Yan ang trabaho ng Inchik di ba? Pinuputol yung komunikasyon. Di ba? Hanggang ngayon, wala yatang Facebook sa China Si Joselito Camacho. Ayan, ng Pleasanton, California. Sabi ni Edgardo, dekada 60 pa po naghihintay na po ako ng pagbabago. Oo nga Si Eduardo Bravo Guevara ng Tondo, dating nagtatrabaho po siya sa Inquirer dati. Orlando Serrano, mga judge dapat din pagtuunan ng pansin sa Pinas. Tama po. Joe De Lemos, paging Robin Padilla, kumandidato ka. Oo nga naman, Robin Padilla, ba't di ka kumakandidato? Kaya mo naman mandaya. Stay one Si Noel Campos, ayan. Si Ponce Borbon ng California. Si Diver Culyar. Si Grace Go, nanonood po sa atin, kaibigan natin niya. Si Erickson Flores ng Los Angeles, California. Si Reytes Costa. Si Liza Ana, si Ella Gonzalez, yan. Orly M. Hernandez, si Emily Cruz,
Gebana, happy birthday nga pala, ha, Emily, ha? Nakalimutan kong batiin ka. Si, Yage Maravilla, ayan, ha? Raul Villanada, si Marlene Rojas, si Abby, kanina nanonood, nakita ko, ha? Si Freddy Mariano, ayan, si, Glenn Araw ng Quezon City. Bayan ko ay isa ang dami. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi pagkakain, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras, kaya dyan po tayo muli pansamantalang magpapaalam. Salamat po sa lahat ng mga sumubaybay sa ating po palatuntunan dito po sa makasaysayang himpilan ng DCRJ 810, ang Radyo Bandido. Sa mga nanood po sa ating Sky Cable, sa Sky Cable Channel 224, at mga sumubaybay sa TV Plus, nabati natin si Lolo Benjamin Tado, si Lola Veronica Tado, ang buong family Tado dyan po sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City. Sa pangalan ni Brian, ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Bonjing Kuyukot Soriano!